offer my life, my strength, my future in the service of our nation. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Mainit na usapin, diretsahang tanungan. Madaming beses na rin ako na real talk sa daan. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Walang iiwasan. Isang exclusive interview ng Banateros kay Vice President Sara Duterte. Di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao eh, piliin ninyo ako para maging Pangulo. Matapos ang deklarasyong tatakbo siya sa pagkapangulo. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang mensahe sa taong bayan? Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Mga isyong kinakaharap ng bansa, sasagutin mismo ng pangalawang Pangulo. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Abangan ngayong Sabado, Pebrero 21, alas 6 ng gabi, kasama sina Banat Bay at Boss Dada. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Dito lang sa SMNI. Sabi ni Presidente Marcos Jr. daw, sangayon kay Clara, good luck sa kandidatura. Tama po yung good luck, pero on the reverse. Actually, si Presidente Marcos Jr., nung sinasabi niya yan, nakaharap siya sa salamin. He was addressing himself, good luck to him. Because the announcement of BP Sara to seek the presidency in 2028 is the beginning of the end of the Marcos Jr.'s administration. Ayan. Kaya good luck nga. Good luck sa kanya at sa kanyang administrasyon. Ay, good luck, Bongbong Marcos. Good luck. Good luck, good luck, good luck. Dahil wala namang kayong pinagkaiba. Prof, pahabol ko lang, Prof. Sino po or meron po bang dapat na criteria kinakita na dapat na maging katandem ni Vice President Sara para solido po pagdating sa 2028? Alright, reaction. TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Mantagin po ninyo mga kareaksyon. Dito po nagpaparinig yata si Professor Malutiquia kay Senador Rodante Marcoleta. Nagpaparinig yata siya kay BP Sara Duterte. Bakit kamo? Kasi mga kareaksyon dito talagang itong si Madam Malutiquia, Professor Malutiquia mga kareaksyon, alam po niya talaga ang strategy. Kailangan kukuha si Sara Duterte ng kanyang makatandem galing sa North Luzon. Yan, North Luzon Expressway. Ito mga kareaksyon, pakinggan po natin ang buong detalye na ito ni Attorney Professor Malutiquia, political strategist. Napakalupit po ng kanyang analisa dito. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Alam mo, Jay, yung good luck, maraming ibig sabihin yan eh. Good luck na, nako siya na, di ba? Hindi nagpakita ng takot. Good luck na nasa amin ang makinarya, nasa amin ang pondo. Good luck na, anong batikos sasabihin mo kay Vice Presidente? Pero ako, ibabalik ko sa kanila, good luck sa paghanap ng inyong kandidato. Good luck na sana magpakatotoo kayo na hindi kayo maglalagay ng mga surrogate candidates para lamang masagin ang boto ni Inday. At kung ikukumpara mo naman, Prof, as a Jade po ito ulit, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte, ay naoobserbahan, napapansin natin yung pag-iikot nga, hindi lamang sa labas ng bansa, kundi mismo dito sa ating bansa. At alam niya mismo yung pulso ng ating bayan. Oo, alam mo, malaking bagay yan sa isang national leader, ha? Siguro sa local, hindi masyado. Kasi ang inaalam mo yung ano nangyayari sa barangay. Pero ito,
yung mga lugar na hindi pinupuntahan, pinupuntahan niya. So sa kanya, hindi porke malayo ka, ilan lang ang botante dyan, hindi ko na pupuntahan. Iba nga ang molde, iba ang mold ng Inday Sara. Kaya napakahirap sa mga politiko na tatamad-tamad ang maintindihan siya. On the other hand, napakahirap sa isang politiko na masipag at mahal ang kanilang constituent na hindi mo kakargahin si Inday Sara dahil wala namang kayong pinagkaiba. Prof, pahabol ko lang, Prof. Sino po or meron po bang dapat na criteria kinakita na dapat na maging katandem ni Vice President Sara para solido po pagdating sa 2028? Alam mo, maraming mga pangalan na, kita mo ha, biglang naglabasan na ngayon ang mga pangalan. Sabi ko, ang bilis naman yan. Sa tingin ko, critical ang Luzon. Strategically, in terms of votes, 54% ang Luzon. Kaya mo ba kung Mindanao at Visayas ka? Pwede, pero sisikuhan pa kayo sa Visayas. Central Visayas pwede. So, siguro kailangan yung magiging vice presidente niya, kino-complement siya. May bata si Inday, siguro yung vice presidente pwedeng mas may experience sa kanya. May sariling natural group. Taga Luzon. Mahalaga ang Luzon. At yung pagpili na yan ay critical kasi mawawala sa usapan ang Northern Luzon. Northern Luzon ba? Hindi naman. Malaki ang Region 3 at Region 4A. So, ang NCR malaki rin. So, tingnan natin. Meron nag-float na babae sa babae. Ako, naniniwala ako na medyo mahihirapan dahil hindi handa ang Pilipino sa dalawang babae na mamuno. Pero, kung yan ay dadalhin ng tao, why not? No, nasa tao naman kasi talaga kung sino yung magugustuhan nila. Ang malaking bagay dyan, naintindi nga nila si Inday Sara nung bumaba at mag-vice presidente na lang. Sa tingin ko maiintindihan nila kung sino ang manunumbrahan ni Vice President, kung sino ang kanyang magiging katandem. May nilabas po na pahayag ang Pangulong Rodrigo Duterte po, Prof, no? For sure, nabasa nyo na po ito. Marami din ang naging emosyonal nung mabasa nila itong pahayag ng Pangulo. Sa tingin nyo po, anong nakikita nyo pong epekto rin dito, lalo na't sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte kung meron man po? Narinig po natin doon mga ka-reaction ng emphasis ni Professor Malutikia na kung saan kailangan niya po magkaroon ng tinatawag na katandem itong si VP Sara Duterte ay galing po dito sa Norte at walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta po yan mga ka-reaction ako. Well, alam mo, Admar, very emotional yung sinabi niyang hindi na siya attend sa confirmation ng kanyang charges, no? Unang-una doon yung kine-question niya ang jurisdiction. At ang dulo, mahal niya ang Pilipinas. Sa tingin ko, napakahalaga yon. Dahil makikita mo na hanggang ngayon, iniisip niya ang bansa. At makikita mo na hanggang ngayon, kung nandun siya dahil sa extrajudicial killing, na sinabi rin niya dyan sa sinabi niya na wala siyang ginawang ganon at parte ng programa, makikita mo na ang Duterte gagawin ang kailangan masaayos lang ang bansa. So, yung paglabas niyan, nagulat ako, nung binasa ko, naging emotional ako.
paulit-ulit kong binasa, uulitin ko, no, hindi siya ang kandidato ko ng 2016. So, makikita mo na hanggang ngayon, ikaw rendition na. Ang iniisip mo pa rin yung bansa mo. So, malaking bagay yon dahil nasubukan na ng taong bayan si President Rodi ng 6 na taon. Ito pa yung ginante ng isang Marcos. So, may kabuuan yung mga yan. At sa tingin ko, pagdating ng 2028, makikita natin overwhelmingly ang impact ng mga ginagawa nila. Opo. Prof, ngayon, siyempre, marami nakikita natin, sabi mo nga kanina, may mukha na. Yung taong bayan, may direksyon na, may signal na doon sa mga pro-Duterte na ito na nga ay tatakbo si Vice President Sara Duterte. Papaano naman po doon sa proseso ng ating halalan? Dapat ba ngayon pa lang ay paghandaan na po ito ng Commission on Elections? Lalo na't marami po ang nagdududa noong mga nakaraang eleksyon. Oo, nako Jade, yan ang problemang isa pa. Meron nga akong kausap, ang sabi, anong gagawin natin kay Chairman Garcia? Sabi ko, wala, naandyan siya, may term siya, di ba? Sa tingin ko, mag-expire yung term niya several days before the election. So, kailangan paghandaan. At kailangan ayusin. Nakita nyo naman sila doon sa paghahanda sa BARM election. Di ba? So, kailangan ayusin. Hindi naman pwede ang COMELEC na nang tutulog pag walang eleksyon, pag dating sa eleksyon, doon lamang gagalaw. So, kailangan ayusin yung voters list, kailangan ayusin yung problema na nangyari noong 2025. Diba? Maraming bagay eh. At dito, sa hanay siguro ng mga supporters ni Duterte, kailangan magsama-sama, lalo na yung may mga tech know-how, kung paano babantayan ang boto. Ganitong kaaga, kailangan planuhin yan. Opo, lalo na't may pahayag po ang palasyo. Good luck. Sa tingin po ninyo, bakit ganon ka-confident ang administrasyon patungkol nga po dito o kaugnay nga dito sa deklarasyon ng Vice Presidente tatakbo sa pagkapangulo? Alam mo, Jay, yung good luck, maraming ibig sabihin yan eh. Good luck na, naku, siya na, di ba? Hindi nagpakita ng takot. Good luck na nasa amin ang makinarya, nasa amin ang pondo. Good luck na, anong bati ko sasabihin mo kay Vice Presidente? Pero ako, ibabalik ko sa kanila, good luck sa paghanap ng inyong kandidato. Good luck na sana magpakatotoo kayo na hindi kayo maglalagay ng mga surrogate candidates para lamang masagin ang boto ni Inday. Opo. Siguro, Prof, huling mensahe po rinyo, lalo't batay sa mga nakikita nating mga survey sa social media, marami pong natutuwa dito nga sa naging desisyon ng pangalawang Pangulo na tatakbong Pangulo sa susunod na eleksyon. Sa mga kasamahan sa Duterte, tayo po ay umupo, mag-usap para walang sapawan at nagkakaintindihan ng bawat role. Meron ho tayong 28 months. Dapat ang deklarasyon December 2026 pero napaaga. Gamitin po natin yung panahon para ayusin ang ating mga grupo. Sa mga politiko, uulitin ko, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Kung ikaw ay incumbent at ikaw ay kumamal ng daming pondo at binulsa mo yan, maasahan ho nyo, sisipain kayo ng botante. Pangatlo, dun sa tunay na nagseserbisyo, tindigan nyo lang ho yung inyong serbisyo. At ang Pilipino naman ho, marunong tumingin sa tunay na serbisyo. At pang-apat, dun sa administrasyon, sana tigilin nyo yung si undersecretary nyo. Siya ang nagpo-cause ng pagbaba ng Pangulo. Hindi press officer. Hindi, sige.
Ma'am Malu, Professor Malu. Hayaan nyo sila, hayaan nyo. Sige, si Auntie Claire. Diyan lang, hayaan nyo siya magkuda dyan, kahul na ng kahul. Pag-agis ng isang maleta, kahol. Isang maleta, kahol. Naku po. Ang bumabatikos politically, pagsalitain niya yung political advisor niyo o kung sino man yan, humanap kayo ng ibang tao para hindi ang pagsasalita niya tungkol sa impormasyon ukol sa ginagawa ng Pangulo ay lahat ay batikos na lamang para sa Duterte. At panglima, sa media, sana maging fair kayo sa mainstream media kasi yung mga tanong na leaning towards a certain conclusion, napakahirap po niyan kasi pinipinturahan nyo na kaagad ang hindi pa nagaganap. Naku po, yan ang sinasabi natin. Sara Rodante Marcoleta sa 2020 mga kareaksyon. I-comment po nyo sa comment section yan. Sara Duterte Marcoleta 2028 hashtag Duterte Marcoleta kung supporter ka po ng dalawang malupit nating leader na ito. Sara Duterte Rodante Marcoleta po mga kareaksyon. Wala nang iba, nanginginig pa. Hala, mukhang mawawala na yung ICC. Oh, mukhang pinagtutulong-tulungan ng malalaking bansa, China, Russia at Amerika na mawala ang ICC. Lahat ginagawa nila para wala nang maging suporta sa ICC. Pati ang Netherlands na pre-pressure na rin. Paano ngayon yan? I'm coming home, I've done my time. Kami naman ngayon na magiging dilaw. Pero hindi kami magiging airport, ha? Hindi kami magiging airport, hindi kami papayag ng ganon, ha? Walang mangyayaring ganon. Sa tarmac pa lang, papalibutan na yan. Alam niyo naman, yung mga DDS, sabi niyo, di ba? Mga DDS na mga tanga kami, di pupunta kami dun sa tarmac, i-escortan namin yung dating Pangulo na hindi mabaril, ha? Di ba? Sabi niyo mga bobo kami, ayan, matitigas ang ulo namin, kaya nga kami, buo pa rin, kaya nga kami, marami. Dahil may mga tapauo kami, isa lang ang direksyon namin, basta Duterte, very good yan. Basta Marcos, magnanyakaw yan. O paano? Sa mga matri-trigger dyan, kinginan nyo. Wala akong pakialam. Ang importante, makakauwi na si PRRD. Wow! Sayang ang bayot! Ito personal take ko lang yung mga kalaban ni Vice President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jojo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. Diba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Ipakita mo kung bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. O anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron sila kaibang take dito sa ICC. All of a sudden, pati yun, inaaway nila.
Di ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya nga yung never again yun, naging why not eh. Because politics ain't as simple as that. Nako po. Why not na daw po, kaya why not na si Lenny, kasama niya si Bongbong Marcos ngayon, nagtotordyakan yung kanilang prinsipyo. Ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Palagay ko, malaki talaga mga reaction ng diferensya ni Claire. Malaki yung kulang. Hindi ko alam kung maliit na tornilyo o malaking tornilyo. Kayo na pong mag-comment sa comment section. Maliit na tornilyo ba yan o malaking tornilyo? Kailangan pong maagapan yan. Baka tumakbo yan ng Kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at hamon kay dating USEC Bersamin na magsalita sa text messages umano nila ni PBBM tungkol sa kickback daw sa flood control projects. Kausapin natin si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. At welcome po sa Balitang Hali. Ay, Rapi, good morning. Good morning pa. Opo. Ano masasabi niyo po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections sa gitna ng 4 na impeachment complaints laban po sa kanya? Tingin ko po ito ay estratehiya ni Vice President Sara Duterte upang sa ganon makita niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga congressman. Parang sinasabi niya, nung nakaraan, in-impeach niyo ko, ngayon, baka pa sakaling mapatawad ko kayo, pero pagka pumirma kayo uli ngayon at ako'y nakalusot dito, wala nang patawaran. At yan yung parang pressure yan sa mga kinatawan ng Kongreso kung sila ay pipirma o hindi dun sa impeachment. Sa akin po ba may nararamdaman na kayong epekto dyan po sa Kamara? Siyempre kasi, for example, sa mga lugar na talagang may hatak si Vice President Sara, for example in Mindanao, na kung saan napakataas ng kanyang ratings, siyempre magdadalawang isip kinatawan sa Mindanao dahil siyempre iniisip rin nila yung kanilang political survival sa 20. Pero masasabi niyo po bang napakaaga ba para sa mga ganitong anunsyo? Perfect timing ito sa gitna nga ng mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente. Gaya ng sinabi ko, ito ay strategy niya. At pangalawa, para masabi niya siguro na siya yung opposition sa Marcos administration. Sa inyo pong naging panayam kamakailan, sinabi niyong si dating Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na pwedeng makalaban ni Vice President Sara Duterte. Makikita po sa rin ni Pangulong Marcos bukas. Ano pong inaasahan niyong mapag-uusapan kaya nila? Para sa akin po, si Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na kandidato sa 2028, kahit na mataas ang ratings ni Vice President Sara ngayon. Bakit? Kasi po, siya yung walang issue ng corruption. Hindi po tulad ng Marcos administration. Kasi po magkasama naman talaga si President Marcos at si VP Sara. Nangako sila sa mga Pilipino na paunlarin nila ang bansa sa pamagitan ng pagkakaisa, unity. Ano po nangyari? Away na, nakaw pa. Kaya po, magkasama sila. Pareho silang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako sa mga Pilipino. Kaya dapat po hindi makakabit si Vice President Leni Robredo. Ito naman si Congressman Irice. Tama na ka! Ano naman pinagsabi nakaw? Huwag mo nga ita-ita mo si VP Sara dyan. Sa'yo na, laklakin mo yan siya na, Lenny. Bye! Makinig ka ha, huwag kang dyan, manggagamit ka alam namin at isa kang budol. Budol ka rin, Amy. Makinig ka, Amy ha. Nung inuhuli ang Pangulong Duterte doon sa Villamor, nasan ka? Nasan ka? Tinawagan mo ba si Sara Duterte? Tinawagan mo ba ang kapatid mong bangag na ayon sa'yo ay bangag? Nagkipaglaban ka ba sa Pangulong tapos pahiring-hiring ka sa Blue Ribbon? Pahiring-hiring ka sa Foreign Relations? Katarantaduhan niya na, Amy. Makinig ka dito kay Sal Panelo. Senador Sal, kailangan Attorney Sal, takbo ka uli Senador ha. Huwag kang matatakot. Di ba? Isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito, Attorney Sal. Huwag mong sayangin ang iyong pagkatao, huwag mo sayangin ang iyong kapasidad, huwag mo sayangin ang iyong abilidad na magamit
magamit para sa ikabubuti ng bayan at matulungan mo ang bayang Pilipinas. Attorney Sal, kailangan ng Senado ang katulad mo. Di ba mga ka-reaction? Kailangan. Kaya itong si Attorney Sal Panelo, kailangan na natin siyang i-calibrate ang kanyang utak na kailangan tumakbo ka. Tumakbo ka bilang senador sa 2028. Okay, Attorney Sal, sama mo 10 dyan. 10 boto. Amy, wala ka nga. Wala ka. Nung ang iyong kaibigang sinasabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base. Wala ka. Hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng Tama. suporta. Kasi kung pumunta ka ron dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Tama. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. Hindi, nanahimik ka. Hindi lamang 1 linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura Tama. sa Senado. Saka ka lang nagsipsip ng gusto. Naku po. Napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya nakaligtas ka sa bingit ng kahihiyan, sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka. Nangunyapit ka dun sa dulo. Di ba? Itong mga balat kayong ito marami pa ho yan. Maniwala kayo. Magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. At yung mga kumontra naman ay magbabalikan. Yan ang nakikita po natin yan. Yung kanyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa Panguluhan ay ang pagtanggap niya ng hamon ng mga Diyos ng tadhana na siya'y manguna, pamunuan ang pagbabalik ng pamamahala ng isang gobyerno sa daan ng kawastuhan. The announcement seeking the presidency 2028 is an acceptance of the challenge heard to her by the gods of destiny for her to lead this country into the path of righteousness, to demolish the unprecedented corruption that ate the country's resources, to rid this government of corruption, to stop the resurrection of the drug menace in this country, to build again the infrastructures that will accelerate the economic growth in this country, to establish hospitals and free services to the poor, to build more schools and give formal education to the underprivileged majority of our countrymen, to mount a foreign policy based on national interest and not beholden to any country, any powerful country, to destroy the combating terrorism in this country, to reduce the crime rate, to stop the spiraling prices of basic commodities. Yan ho ang hamon
ng mga Diyos ng tadhana at ang kanyang pag-anunsyo ng kanyang kandidatura ay pagtanggap sa hamon upang pangunahan niya na at lahat ng suliranin ng bansa ay matugunan dahil sa kabiguan ng pangkasulukuyang administrasyon na pinagtaksila ng kanyang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mamamayan at sambayanang Pilipino. Ang kanyang pag-aanunsyo din ay bilang sinyal sa mga kalaban nito sa politika na hindi niya uurungan ang kanilang ginagawang paninira sa kanya, ang pilit na pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, ang pagpapaaresto sa kanyang ama, at hindi niya uurungan o tatakasan ang ginagawa nilang paglabag, pagsira sa saligang batas. At ipinapakita niya rin doon sa mga naglalaro, mga balat kayo, na hindi maaari ang kanilang ginagawa at haharapin niya ito ng buong tapang. Kaya yon ay isang babala sa kanila. At siguro ito ay sinyalis din doon sa mga nagbabalat kayo na magsimula na silang magbaliktaran at pumunta sa kanya. Sapagkat nakakasiguro na sa 2028 ay may bago tayong Pangulo sa katauhan ni La Presidenta Inday Sara. Yan ang konsekwensya ng kanyang pag-aanunsyo. Kaya, gaya ng sinabi ko noong pa, yung impeachment na yan, habang matutuloy yan sa ngayon, or bago siya nagdeklara ng kanyang kandidatura, maaaring mabago na naman. Sapagkat pagdeklara niya ng kandidatura niya na talagang siya tatakbo, maaaring yung mga kongresista sa halip na magbaliktaran sa susunod na taon, baka this early ay gawin na nila. So makikita natin, kung matuloy ang impeachment sa House of Representatives, makakuha sila ng boto, ibig sabihin next year pa rin sila magbabaliktaran. Pero pag nagsimula ng mabawasan ang bilang na pipirma sa kanyang impeachment, ibig sabihin, tinatanggap na nila ang katotohanan na si Inday Sara ang magiging presidente. Sa oposisyon naman, ang dating sa kanila, kailangan this early maganda na tayo at napakalakas ng kalaban. Pero ang problema, kahit na pagsamasamahin ang dilaw, ang kaliwa, ang administrasyon, wala. Game over na yan. Maniwala kayo. Kaya, humanda na kayo. Ayan. Nalalapit na ang katapusan ng pagsasamantala, ng pagnanakaw, ng paglabag sa karapatan ng mamamayang Pilipino at ang pagnakaw sa kayamanan ng bayan. Ayan, Attorney Sal. Well, sa panig ng oposisyon, Attorney Sal, sabi nila, bubuo sila ng, hahanap pa sila ng makakatunggali ni VP Sara siguro by the end of the year daw, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba, sino kaya ang tatapat kay VP Sara? Sabi ng AI, may lumalabas sa social media, nagtanong daw siya sa AI. Sabi ng AI, Artificial Intelligence, ang mga nakalinya ro na pwedeng tumapat. Tumapat lang, pero hindi mananalo. Si Leni Robredo, si
si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, at meron pang isa. Si Chel Jokno yata, yung sa bandang kaliwa. Nako. Maliban doon, meron pa siguro dyan lang sa Senado, maraming gustong kumandidato dyan. Maraming gustong mga presidente, pero walang lahat yan. Ang gusto kong tanungin mo, kung anong reaction ko doon sa mga pahayag ni Amy Marcos, pahayag ni Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, tutuwa siya na tatakbong presidente. Kaya lang, yung dagdag niya, taliwas doon sa aking advokasya na siya ang maging running mate ni Inday Sara. Gusto ko talaga Duterte, Padilla. Kung ayaw ni Padilla, Duterte go. O kung gusto ni Duterte, kung gusto ni Go, Duterte go. Kung gusto naman ayaw ni Duterte, Duterte Padilla. Pero sabi ni Robin, Duterte Amy Marcos ako, Jesus Mario Senator Robin. So bakit? Alam ko naman nagbibiro. Pero kahit na nga seryoso, Diyos ko namang maawain. Nakita nyo nga Duterte Marcos nagka-leche-leche na nga uulitin mo na naman yung Duterte Marcos. Yung Marcos Duterte nagkaloko-loko na nga lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Doon sabi niya, forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi ba naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, Amy. Wala ka nga. Nung ang iyong kaibigan sabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base. Hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng suporta. Kasi kung pumunta ka ron, dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. Hindi, nanahimik ka. Hindi lamang 1 linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura mo sa Senado. Saka ka lang nagsipsip ng gusto. Napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya nakaligtas ka sa bingit ng kahihiyan, sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka. Nangunyapit ka doon sa dulo. Itong mga balat kayong ito marami pa ho yan. Maniwala kayo. Magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. At yung mga kumontra naman ay magbabalikan. Yan ang nakikita po natin yan. Yan po ang sinasabi natin mga ka-reaksyon. Amy! 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 Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone, dyan sa baktas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero hindi lang agad na nandyan ka, na mabibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Ganun lang. Wala mang masyado. Kasi kung sabihin ko, ambition ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man na relatively young country pa naman talaga tayo.
after 100 plus years. Ang dami pa tayong pagdaanan. Dapat talaga, kung meron silang aarestuhin ulit, kailangan idaan nila sa local courts. Kailangan, dapat talaga, ngayon, meron ng demanda kay General Torre dahil sa kanyang karahasan, dahil sa kanyang kalabisan, para ipakita sa mga taong bayan na si General Torre ay lumabag sa batas. At dahil lumabag siya sa batas, kailangan managot siya sa batas. Kailangan merong magdemanda kay General Torre for implementing an illegal order coming from whoever. Because hindi naman sinasabing Pangulo nag-utos sa kanya eh. Inutos ng ibang bansa eh. Inutos galing sa kung saan. Eh bakit siya sumunod? Kaya kung gusto niya mandamay, ituro niya sino nag-utos sa kanya na gawin yung ginawa niya eh. Ilabag sa batas yung ginawa niya eh. Labag sa batas. Labag sa batas ang ginawa ni General Torre. At gusto nilang ulitin yan, eh, palagay ko magkakagulo na tayo pag ginawa pa nila ulit yan. Yung konstitusyon po natin po, attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, gaano ito kataas kumpara doon sa may tuturing nating mga sinasabing international law? Kaya ba nitong apakan ang konstitusyon natin ng international law, or kayang apakan ng konstitusyon natin yung mga international law? Ating saligang batas sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, walang kahit anong batas ang pwedeng sumaklaw o makataas kaysa sa ating saligang batas. Sa ating saligang batas, sinasabi lamang natin that we adhere to internationally accepted principles of international law. Pero yung pong sinasite nilang provision na yun, although it is cited in the Republic Act, yung pag-renounce sa war as an instrument of national policy. Sinasabi natin, kami ay mga mapayapang tao, ayaw namin ng gera, kaya pinapaliwanag namin na ito ang aming mga prinsipyong sinusunod. Kami ay gumagalang sa mga prinsipyong pinaiiral sa buong mundo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero huwag nilang masyadong i-stretch to a point na they are already insulting the intelligence of the Filipino people, because kung sasabihin mong internationally accepted principles of international law, due process is part of the duly accepted principles of international law. Due process. Hindi mo pwedeng baliwalain yan, because that is an international by all human beings. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. That they violated in the case of President Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na umarap sa korte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na questionin ang legalidad nung photo message na pinadala sa kanila, na wala naman silang maipakitang ICC warrant noon. At kahit naman may naipakita sila, hindi talaga recognized in the Philippines. I mean, to be blunt, to be very very siguro sabihin na nating bastos parang pandaikot lang yung ICC warrant dalhin mo rito sa Pilipinas. It's nothing. It's worth nothing. Hindi yun automatic recognition. No. You have to apply for recognition before our local courts. Our local courts will issue the order kung kailangan. But first and foremost, the person who is to be arrested, kahit na dun sa Rome Statute sinasabi, dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo para mapakinggan. Tama ba yung warrant? Does the warrant apply to him? Pwede ba? Because dun sa warrant, pag-uusapan natin, sinasabi mo, you're being arrested for a crime or crimes against humanity. Tama ba? Yung crime against humanity, ano ba ang definition ng crimes against humanity? Hindi ba malawakan? Tignan ko kung mahanap ko rito yung crime against humanity. May definition naman
At saka ito talagang pinaiiral ng gobyerno at talagang targeted yung mga gustong i-eliminate. Wala naman tayong ganun eh. Ang pinutupad ng gobyerno, nilabanan ng drugs. Yung mga namatay na yun, nagpatayan sila eh. Sila yung nagpatayan dahil sa takot nilang baka sila yung maisuplong. Pagkatapos, i-blame nila sa gobyerno. Kung gusto ko lang sanang sabihin doon sa mga nakikinig, huwag kayong magpaloko dahil niloloko kayo ng mga nanloloko sa inyo na sinasabing pwede dahil it is an accepted principle in international law na yung korte ng ibang bansa o kahit na anong korte pa yan ay pwedeng manghimasok sa soberenya ng isang bansa. Hindi totoo yan. Kabalbalan yan, hindi talaga pwede. Opo. Dito po sa pag-aantay, kumbaga natin sa desisyon ng Korte Suprema para kasi iba-iba yung nagiging pananaw. Do you think hinug na para maglabas talaga ng desisyon dito ang Korte Suprema considering meron ng mga nabubulgar ngayon ng mga pangalan na sinasabing co-perpetrators at meron pang mga pahayag na maaaring maglabas din ng warrant of arrest ang ICC ukol dito at sabi ng palasyo ng ating gobyerno na kung ano yung ginawa nila during sa paghuli kay former President Rodrigo Duterte ay ganun din yung maaaring sapitin po nitong kung sino man yung subject ng warrant of arrest, attorney. Yung kasing co-perpetrators na termino, concocted yan locally para magkaroon ng epekto sa pag-iisip ng mga tao na ito yung mga kasamahan niya na nagpatupad ng ano ba naging kasalanan ng mga tao, ano ba naging kasalanan ng Pangulo paliban sa lumaban sa droga. Hindi naman talaga, hindi yung kasalanan sa tao dahil yun talaga ang kinakailangan nating magkaroon tayo noon ng isang taon talagang lalaban sa droga dahil hindi mo nga yan, presidente na lumalaban sa droga, anong ginagawa nila ngayon sa kanya? Pinaparusahan nila siya dahil nilabanan niya ang droga. At pinagbintangan siya ng mga krimen na hindi nangyari. Yun namang mga napatunayang nagmalabis, nakakulong na. Yun din naman ang sinabi niya. So, yung kasing widespread systemic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack, yung willful killing, extermination, wala naman tayong ginawang ganun. Paano mo matatawag? In the first place, yung warrant of arrest, maliban sa, ito ba para kay Rodrigo Duterte, yung bang crime, tama ba yan? That is to be determined by the local court kung tama. Kung may jurisdiction nga ba yung nag-issue o hindi. Dapat talaga dinaan nila sa local court. At dapat talaga, kung meron silang aarestuhin ulit, kailangan idaan nila sa local court. Kailangan, dapat talaga, ngayon, meron ng demanda kay General Torre dahil sa kanyang karahasan, dahil sa kanyang kalabisan, para ipakita sa mga taong bayan na si General Torre ay lumabag sa batas. At dahil lumabag siya sa batas, kailangan managot siya sa batas. Kailangan merong magdemanda kay General Torre for implementing an illegal order coming from whoever. Because hindi naman sinasabing Pangulo nag-utos sa kanya Inutos ng ibang bansa Inutos galing sa kung saan. Bakit siya sumunod? Kung gusto niya mandamay, ituro niya sino nag-utos sa kanya na gawin yung ginawa niya Ilabag sa batas yung ginawa niya Labag sa batas. Labag sa batas ang ginawa ni General Torre. At gusto nilang ulitin yan, palagay ko magkakagulo na tayo pag ginawa pa nila ulit yan. Opo. Doon naman po ako sa naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte na pagtanggi po niya na humarap siya ba ay humihiling or pwede bang hindi siya persahin na paharapin doon sa kanyang formal charges and at the same time meron siyang doon sa kanyang waiver na hindi siya makikiisa kasi nga hindi siya saklaw ng jurisdiction ng ICC. Iginit niya doon na nagkaroon ng kidnapping, pinwersa siya na isakay sa jet, na ito'y chartered at mismo ang opisina ng Pangulo ang nag-initiate po nito. Gaano kahalaga yung naturang pahayag ni former President Rodrigo Duterte, attorney?
Alam mo, agree ako dun sa ginawa ni Presidente Digong at lalo akong humanga sa kanya dahil hanggang sa ngayon, hindi siya tumitigil lumaban. Tama yon. Ipakita niya doon sa mga dayuhan na yon na hindi niya ginagalang ang kanilang jurisdiction dahil wala talaga silang jurisdiction na siya ay hatulan. Hindi talaga marapat yung kanilang ginagawa sa kanya, and that is one way of telling them, I do not recognize you. And tama yon, hindi siya umattend. Kasi pag umattend siya, he already acquiesced to their jurisdiction. Nag-appear ka eh. You answered questions. You participated in the proceedings. Pag hindi siya nag-participate, maliwanag na maliwanag. It's a continuing defiance, non-recognition of their jurisdiction. And I agree. Tama po yun. I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na eh. May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon. Kung ang tingin nila ay ikaw kolumnista ka lang, vlogger ka lang, tapos iisa ka lang. Yun yung ibig sabihin ng lang eh. Nag-iisa ka, mas madali i-oppress, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, imbestigahan ka lang, let's say, ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte, rising to stand as a leader, at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Doon sa maagang pagdedikma, maituturing ba itong maaga din? And if ever man na maituturing din na maaga, hindi rin ba mas mahaba-haba yung possible na pagdadaanan niya ng mga paninira? Kasi alam na legit na ito'y tatakbo. So, mahaba-habang panahon yan. Or, nakita na natin dito sa mga nakalipas na mga taon na pinukpok na siya lahat na ng mga akusasyon. Kung may ipupukpok pa ba sa kanya sa natitirang 2 taon mahigit ng kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, kampanya pa lang ng 2022, tinitira na siya. Hindi lang halata at hindi lang lumabas yung mga kwento na yon. Pero mismo na si VP Inday ang nagkwento. During the campaign, nakakarinig siya at may mga naranasan siya doon na nag-tip off sa kanya na tila parang hindi yata tama yung kanyang mga naririnig at nararanasan. Noong 2023, medyo halata na masyado yung kanyang, yung pagtira sa kanya dahil nung humarap siya sa Kongreso para sa kanyang budget, nakarinig na siya ng pagbabatikos sa isang budget na ginarantiya sa kanya ng no less than the President. So nagdi-defend siya ng isang budget na sinabihan siya ng presidente na, o sige, ito bibigay to sa iyo, makukuha mo itong budget na to. Tapos biglang ang hinaharap niya, mga kaalyado ng presidente na bumabatikos sa kanyang budget. So maaga niyang na-realize na it is not a friendly administration. Hindi sila friends. Pero yun nga, brave siya, tinuloy niya, hinarap pa rin niya, in the hopes na mag-work pa rin yung kanyang cooperation with the administration at kung gagawin niya ng tama yung kanyang trabaho, and it will be at least all right, may accomplishment. Pero hindi siya tinigilan. So itong pagtitira sa kanya, hindi na ito news. Kampanya pa lang meron na. So ano yung difference? Mag-declare siya ngayon
o mag-declare siya later, hindi naman titigil ang batikos at mga operasyon laban sa kanya. Yung nagpakilalang oposisyon, na questionable ba kung opposition ba talaga sila? Sa tingin nyo po, kung maaga sila maglalabas din ng mga pambato, magkakaroon ito ng dating, or ngayon pa lang nakikita nyo, nahihirapan talaga sila kasi walang kumakagat. Mayroon bang kumakagat doon sa mga personalidad na nagpapakilalang sila ang oposisyon? Merong isang maingay pero parang walang dating, attorney. Well, pangalanan na natin sila. Very available daw si Senator Risa Hontiveros na maging standard bearer ng United Opposition. To this, ang sinasabi natin, ma'am, di naman po kayo united at di po kayo opposition. Unang-una, sino bang ino-oppose nila? Mga Duterte? That doesn't count. Vice President si VP Inday. So, ano ang sinasabi nilang united? Kasi nung nagsabi siya ng availability niya, sumagot naman ang ibang mga kakamping na nagsasabi namang Lenny pa rin kami. And of course, andyan pa rin si Bam Aquino na nag-a-assert ng kanyang leadership. So sa ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na united opposition na yan. So kumbaga, theoretically, maaga silang nag-declare. Wala lang silang specific candidate in mind. So alam natin na mag-field sila ng kandidato. Ang problema nga, kahit sila, hindi sila magkaroon pa ngayon, sa ngayon ng clear consensus kung sino yung mapupusuan ng kanilang partido. And for now, ang lamang pa rin, of course, is si Lenny Robredo. Hindi natin alam kung willing siyang tumakbo. But as to running as opposition, hindi, nagkukunwari na lang yan. I'm sorry to have to say it. Pero, di ba, sinong inoppose nila? Hindi naman sila nag-oppose kay Presidente Marcos. May konting lip service, pero ang totoo talaga na tuloy-tuloy nilang binatikos, criticize at inoppose ay si Vice President Inday Sara. So, if there is any claim to being the opposition, si VP Inday na yon, kasi siya ang tumututol sa establishment, tumututol sa kanilang naratiba, sa lack of service, sa mga maling ginagawa, sa pambubudol, at sa things like hair follicle drug test, yung mga ganyan, maliwanag at well-established ang pagtutol ni VP Inday, and now taking on the leadership, mas karapat-dapat na siya talaga ang tawagin na leader ng oposisyon. Si former President Rodrigo Duterte, kumbaga, umugong yung kanyang pangalan dahil sa kanyang naging performance sa kanyang syudad, which is napakalayo pa, nasa Mindanao pa na bahagi, umugong, the way, style ng kanyang pamumuno. At ang mga tao, kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang mga nagiging national figure. Sa kanya talagang, alam mo yung organic, no? Word of the mouth siguro ng mga residente doon, nakapunta doon. Dito rin kay Vice President Sara Duterte, ganun din siya. In fact, ang pinagmalaki pa nga niya, insurgency free, nawala na sa Davao City, utang ng Davao City, ganun pa rin, mataas din yung tiwala ng mga taga Davao City. Yung nabanggit nyo po na si dating Vice President Lenny Robredo, may impact ba yung kanyang pagiging mayor naman sa Naga? Well, dun sa local politics na naririnig natin dyan sa area niya, I think meron pang mga constituents siya who are a little disappointed na hindi siya tumakbo for governor or na-challenge yung mga ruling families dyan. Si VP Lenny has shown na, well, it seems na maganda ang kagustuhan niya. Kumbaga, she likes being mayor by all the indications. Pero hindi pa natin na measure at hindi pa natin naririnig yung impact niya dun sa mga sa kanyang mga constituents in Naga. Baka in the next year makarinig na tayo ng mga ng determination kung may satisfaction na lumalabas sa kanyang mga constituents. But right now medyo tahimik po sila. Opo, kasi kailangan nang magpa-ignite doon ulit sa kanyang pangalan. Kasi pwede siyang mapuruhan na, wala nga na kaming narinig dyan sa syudad mo.
Nag-aasam ka pa na buong Pilipinas, no? Lipat naman tayo dito sa ngayon kasi ang maraming mga kritiko is against dito kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya nag-mention na siya ay tatakbo. Do you think na nitong nagpahayag na siya na siya'y tatakbo, nakikita nyo bang marami na rin ang lilitaw na magiging matapang sa pag-criticize sa mga nakikita nilang kamalian sa kasalukuyang administrasyon? Kasi alam naman natin po yung mga nanindigan doon, talagang kung ano-ano lang sila yung ginigipit, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi, yung mensahero po ang tinitira. Attorney? I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na eh. May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon. Kung ang tingin nila ay ikaw kolumnista ka lang, vlogger ka lang, tapos iisa ka lang. Yun yung ibig sabihin ng lang eh. Nag-iisa ka, mas madali i-oppress, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, imbestigahan ka lang, let's say, ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte, rising to stand as a leader, at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Attorney, magandang gabi, si Almar po ito. Bilang isang lawyer po, attorney, dito po sa impeachment ni VP Sara, meron bang sapat na basihan o legal na basihan yung impeachment complaint laban kay VP Sara, o ito'y pilit lang na binubuo para magmukha na may kaso? Very unique yung position kasi ng Vice President. Hindi specific sa saligang batas na may immunity siya. Pero ang maliwanag ay siya ay impeachable official. So, ang weird dito is that she can be impeached, pero dahil wala siyang immunity, ay maaari din siyang filean ng kaso. So, in all of this, lahat ng mga paratang sa kanya ay karapat-dapat for a filing of a case. Kasi, instead of an impeachment, para sa akin, kasi unang-una, she can answer it, she can mas efficient kapag doon sa hukuman itinulog ang mga ganitong klaseng kaso. Ang impeachment kasi largely political yan. So, ang evidentiary requirement doon sa impeachment will be whatever the senator say. Whereas doon kung sakali sa ombudsman, it will be according to legal standards. Having said that, itong pag-i-impeach sa kanya, maliwanag na yan ang pinipili nilang pamamaraan for accountability dahil nag-bank sila or inaasahan nila ang outcome na magkakaroon ng disqualification. Kasi kung mahina yung mga criminal cases, walang maidudulot na penalty. At sa tingin ko, lahat ng possible criminal cases, kaya hindi nila masyadong pinupursue sa hukuman, ay dahil mahihina ito. Pero ang mahina na kaso, pwedeng dalhin sa impeachment dahil ito ay largely political na proseso at makukuha sa pakikiusap ng mga kasamahan or mga colleagues doon pwede rin both sa House at saka sa Senado. So, yun ang nakikita ko is that they're doing this primarily for political purposes. At mas madali kasi, but not really for accountability. Attorney, tama bang yung pagkakaintindi ko? Correct me if I'm wrong. Hindi grounds for impeachment
yung mga allegation laban kay VP Sara dahil wala pang penal na findings mula sa COA or sa korte? Sa COA definitely, kasi yung sinasabi tungkol sa confidential funds, wala pa po yung findings ng COA. Nung nagkaroon ng observation at sinabihan sila na baka kulang, hindi ko sure dun sa mga observations it's possible na kulang yung justifications or kulang yung mga resibo, kaya mayroong disallowances, maaaring i-overturn yung finding of disallowance kung magpapakita ng resibo. So nagsumiti naman ang OVP at saka ang DepEd ng mga patunay ng kanyang paggastos nito. So that should be sufficient. Pero dahil hindi pa nagsasalita ang COA kasi is ay magiging, kumbaga dapat wala pang kaso. Kasi ang COA talaga ang magdedetermine kung maayos yung liquidation at tama yung pagkakagastos ng pera. Pag wala yung opinion ng COA on that one, anong magiging basehan ng Kongreso? Lalong-lalo na iisa lang ang may jurisdiction na magsabi ng kung tama o mali o naaayon sa batas at sa mga regulasyon ang paggastos ng pera na in-entrust doon sa ahensya nila. So, definitely on the COA opinion, wala pa. Hindi pa talaga yan pwede. Yung criminal cases naman, like I said, mas mahalaga para sa akin na dapat sa hukuman nila idinulog. Kasi pag tinignan ninyo yung grounds for impeachment, kailangan high crimes. So, considered ba na high crime yung sinasabi nilang may threats siya na ginawa and so on? Para sa akin, hindi siya high crimes kasi hindi mo ginagawa sa estado at wala ka pang ginagawa doon that is grossly violative of another person's rights to the point na ito ay mapaparusahan with a criminal case through a criminal case at may kulong. So, sa ngayon, they should have filed it first in a criminal proceeding at gamitin yung outcome na yon sa pagpapatanggal at disqualification. But actually, kung guilty siya in a criminal case at ito ay crime involving moral turpitude, automatic na madi-disqualify siya. So, para sa akin, because they do not have the evidence to overcome the presumption of innocence, doon sila sa political process pumunta. Kung kulang naman pala ang ebidensya, attorney, bakit tila parang ang bilis naman umusad dito sa Kamara? Because it is political. So, tandaan natin, kahit mayroong proceedings yan, ang proceedings ay para mag-guarantee na may due process ang nasasakdal. Pero yung bigat ng ebidensya para sa conviction in an impeachment trial or even dun sa impeachment in the House of Representatives ay sila ang magsiset. Kung sino yung bumoboto, sila yung magset ng standards for that. So, even if wala silang na-set na standard, pwede nilang sabihin na para sa akin, guilty siya. Kahit walang ebidensya, kahit kulang sa ebidensya. Nakita naman po natin yan doon sa kaso ng late Justice Renato Corona, na kung idadaan mo sa criminal case yung mga paratang doon sa impeachment, hindi siya magsusurvive. And as it turns out, yung mga hinala sa kanyang salin, sa kanyang di umanong tinatago na yaman ay napatunayan na hindi pala kanya yon at held in trust para sa pamilya ng asawa niya. So, we know na nangyayari yan. Nangyayari pa rin ang impeachment proceedings at posibleng makapagpatanggal ng isang opisyales nang hindi ka nakakaabot dun sa required amount of evidence na normally nire-require naman under the Constitution. Sa tingin po ninyo, attorney, sino po sa puntong ito, sino po yung parang tila nanganganib, yung vice presidente o yung integridad ng impeachment process mismo at yung mga nasa likod po nito? Actually, integridad ng mga taong nanunulak talaga na magkaroon ng impeachment. Alam na ng madla at marami ang supporters ni Vice Presidente. Under any standard, hindi nga dapat ito umaabot sa punto ng impeachment.
Unang-una, dun sa alleged funds, sa confidential funds, maliwanag, wala pa yung final na finding ng COA. As for yung mga threats, ang mga dalubhasa nagsasabi na imposibleng krimen ito. Wala pong mangyayaring ganon because it is not factually possible. So pag impossible crime, imposible rin magkaroon ng penalty. So, ang nakikita natin dito, ang motibo ay purely political. Again, sayang yung oras, pero that's how it stands. Politika talaga. Attorney, nabanggit niyo po kanina na dahil sa deklarasyon ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa darating na 2028, napapaisip na ngayon yung mga politiko sa kanilang magiging desisyon nga dito sa impeachment complaint laban kaya VP Sara. Kung sakasakali lang, attorney, na ibabasura ng Senado yung impeachment laban sa ating ikalawang Pangulo, sino bang dapat managot dito, attorney, sakasakaling maibasura yung impeachment complaint laban kay VP Sara? Yun bang mga nagsampa ng reklamo o yung Kamara po, attorney? Managot? Yes po. Actually, dahil may proseso ito, kung i-observe nila yung proseso at walang damage, in the sense na walang civil damages dito, walang mananagot unless mayroon ditong nagsinungaling. In which case, dahil yung mga statements ay under oath, yun po ang maaaring sabihin na maipapanagot. But because it's a legal process, normally yan, kahit sa mga criminal cases, makikita ninyo, may mga nag-aakusa. Pero pag na-acquit, sinasabi talaga na because ito sa process, binigyan ka naman ng due process, binigyan ka naman ng pagkakataon na idepensa ang sarili mo, wala yang damage. Pero kung may nagsinungaling at in the course halimbawa ng paglilitis ay may paninira at may mga opportunity